Huy. Yuwang, ano ba, maglaro ka na? Maglalaro ka ba o hindi? Ang bagal-bagal mo. Hindi ba't nasa 2025 ako sa ribbon cutting ceremony ng paglulunsad ng new group? 1,900 at 70. Nabuhay muli ako pabalik sa 1,900 at 70. Ibig sabihin, buhay pa ang asawa at anak ko. Buhay pa sila. Buhay pa. Hoy, hindi ka pa nagbabayad. Nanay. Sa nakaraang buhay, para akong asong ulol na naghalungkat sa buong bahay. Nasaan ang pera? Nasaan? Nang mahawakan ko ang mga kupas na perang pangligtas buhay. Akala ko pag-asa iyon. Yuwang, huwag ka nang sumama sa kanila. Jayang Yunsi, gaya ka rin ba ng mga nasa labas na umaayaw sa akin? Ako. Para mailigtas mo ako, binali ang binti mo. Kailangan kong magsugal para may pambayad sa gamot mo. Naiintindihan mo ba? Tumakbo sa akin ang aking munting yuan-yuan at yumakap sa binti ko. Pero ang nasa isip ko lang noon ay ang lamesa ng sugal, ang malabong pangarap na makaahon. Itinulak ko siya, parang isang pabigat. Hawak-hawak ang mga perang basa sa luhan yuan-yuan. Tumakbo ako palabas at sinigawan ko sila. Huwag kayong mag-alala. Siguradong mananalo ako at ibabalik ang pera. Yuwang. Pero sa lamesa ng sugal, parang tubig na naubos ang pusta. Yuwang. Dapat kang magbayad ngayon. Kung hindi, kukunin na lang namin ang buhay ng asawa at anak mo. Bilang bayad. Paano maubos lahat iyon? Kayong mga, Niloko ninyo ako. ha. Gumulong-gulong ako pa uwi. Binuksan ko ang pinto. Yuan-yuan. Ayos ka lang ba, Yuan-yuan? Gising ka. Huwag mo akong takutin, Yuan-yuan. Yunsi. Yuan-yuan. Yunsi. Bata pa, hindi pa alam ang ginagawa. Kung pera ang hanap mo, meron pa ako dito. Yuan-yuan. Yunsi. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Ano ang nangyari? Nanay, huwag kang umiyak. Malungkot ka ba? Kantahan kita, nanay. Gusto mo? Yuan-yuan. Sabihin mo sa nanay, masakit pa ba? Medyo masakit nung hinampas mo ako dati. Pero matagal na yon, hindi na masakit ngayon. Alam kong nagkamali ang nanay. Patawarin mo ako, Yuan-yuan. Masakit ang mata kapag matagal kang umiyak. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Wala akong kwentang tao. Wala akong kwenta. Yuwang, tama na ang drama mo. Sabihin mo na, magkano naman ang gusto mo ngayon? Yuan-yuan. Pasensya na. Masyado bang nag-init ang ulo ko kanina? Natakot ka ba, Yuan-yuan? Okay lang ako, nanay. Tatay, kukuha ako ng gamot mo. Huwag na, anak. Okay lang. Lumabas ka na at maglaro. Sige, tatay. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kalokohan at kasalanan kong nagawa. Sinusumpa ko, hindi na ako muling maglalasing at gala-gala, hindi na ako magsusugal, at hindi na ako makikipagpalakasan. Aalagaan ko ng mabuti ang pamilya natin. Gagawan ko ng paraan na magamot ang binti mo. Pasensya na, talagang pasensya na. Paano mo ito gagarantiyahan? Alam kong puro kasalanan ang nagawa ko. Wala kang dahilan para maniwala sa akin. Pero maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para magamot ang binti mo. Kung hindi, ibibigay ko sa iyo ang walang kwentang buhay ko. Yuwang, kailan ka pa magiging responsable? Kung ikaw mismo ay hindi pinahahalagahan ang buhay mo, bakit ko pa sinagip ang buhay mo at nasira ang binti ko? Ako. Hayaan mo na. Bakit pa kita kinakausap tungkol dito?
Yuwang. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. CJ. Pero pagkatapos kong magamot ang binti mo, bigyan mo pa ako ng kaunting oras, okay? Ayaw mong maghiwalay, sabihin mo na lang diretsyo, bakit mo pa kailangan gumamit ng dahilan para lokohin ako? 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, Kung hindi ko magawa, aalis ka kung gusto mo. Akin si Yuan Yuan. Hindi mo siya maaalagaan ng maayos. sige. Tatlong buwan. Ituring na lang natin ito bilang huling takdang panahon para sumuko. Nanay? Ano na nangyari, Yuan Yuan? Nanay, tingnan mo. Ito ang mga itlog ng ibon na nakita ko. Pwede mo ba akong tulungan na iluto ito? Isa sa bawat isa. Sabay tayong kakain. Para kay nanay. Wow, ito pala ang mga itlog ng ibon na hinanap ng Yuan Yuan natin. Ang galing mo talaga, Yuan Yuan. Lutuin ko ito para sa'yo, okay? Okay. Ang bait mo. Unang beses akong pinuri ni nanay. Dapat talagang maging mabait si Yuan Yuan para manatili ang mabait na nanay. Nanay, nagluluto ka ba? Tutulong ako. CJ, bigyan kita ni nanay ng isang mahihirap na gawain. Halika. Ito, para sa'yo. Tayong dalawa, sino ang mas mabilis magtanggal? Okay ba? Hindi pa nakakagawa ng gawaing bahay si Yuwang noon. At hindi rin siya naging ganito kabait kay Yuan Yuan. Sabi mo magbabago ka. Totoo ba yon? Bilis, bilis. Heto na ang masarap na pansit. Kain muna kayo. Hindi ba tayo sasabay kumain ni nanay? Pero inilagay niya lahat ng karne sa harap natin. Wala bang naiwang ulam si nanay? Pansit lang ang kay nanay. At isang itlog ng ibon mula kay Yuan Yuan. Ano nang nangyari? Kain na kayo. Yuwang, halika, maglaro tayo. Sandali lang. Hintayin mong matapos akong kumain, saka ako sasama sa inyo. Tama ka, pero isang araw lang na pagpapanggap. Paano siya magbabago ng ganun kadali? Hapon pa, hindi ka pa umiihi. At ako ay aalis mamaya. Tulungan na lang kita. Baka kasi mahirapan ka. Hoy, Kaya ko naman, lumabas ka muna. Tatawagin na lang kita pagtapos na. Huwag kang magpakatatag. Kaya mo ba? Okay naman ang kamay ko. Bali lang ang binti. CJ. Kahit isang beses lang, at ako pa ang nanligaw sa kanya. Pero sigurado ako, malaki pa rin ang potensyal ni Jayang Yunsi. At saka, sa bawat pagkikita natin, sasampalin kita. Kaya pala mas gusto ng magulang niya ang lalaki. Ayaw sa kanya. Babaeng salbaha at palaboy. Kawawa ang mapapangasawa niya. Ikaw, Yuwang, nakipag-away ka na naman. Huwag ka nang makipag-away sa susunod. Alagaan mo ang sarili mo. napakagandang doktor sa baryo. Sana akin ka na lang. Yuwang, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Yuwang. Ikaw. Yuwang, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitaw. Sayang lang pagkatapos ng kasal. Ayaw na ni Jayang Yunsi akong hawakan. At para lang mapansin niya ako, sinadya kong maglalasing at gumala. Pero lalo lang siyang nawala ng pag-asa. Lalo lang lumala ang relasyon namin. Sige na, ayan na. Hindi mo naman kailangang gawin ang mga ito. Gusto ko, Sasama ka ba sa kanila? aalis ako. Pero hindi para maglalasing ha. Pwede bang huwag ka munang umalis?
Babali ako agad. Hindi ko kailanman ginawa ang anumang masama sa iyo. Ang tagal mong kumain. Ang tagal ko nang naghihintay. Ay naku, ayan na nga ako. Ang ganda mo talaga, at ang ganda ng katawan mo. Kung makakantot lang kita kahit isang beses, okay na ako mamatay. Sa totoo lang, sa itsura mo, kung magtatrabaho ka sa nightclub, makaka-earn ka ng ganito kada buwan. May pera ka na, para ipagamot ang pilay mong asawa. Magkano? 1,000. Libong, 10,000. 10,000. 10,000. Ang laki. Kuya Lee, bakit ngayon mo lang sinabi? Hoy, hindi pa huli ang lahat. Sakto, nandito ngayon ang boss ko. Dadalhin kita, para makipag-usap sa kanya. Salamat, Kuya Lee. Sa nakaraang buhay, si Lee Jianbing ang tumanggap ng pera mula sa sindikato para ipahamak ako. Pinabali pa ang binti ni Yunsi para mapilitan akong magtrabaho sa nightclub. honey, Ngayon, pagsasamahin ko ang lahat ng galit ko. Tama. Tara, gusto mo? Haha, sige. Tuloy lang. Boss, dinala ko na yung tao. Kuya. Puta. Naghahanap ng gulo. Mali ang sinabi ni boss. Ito, naghahanap ng kamatayan. Hoy, Puta. dito ka para makipag-away. Sa kama o sa sahig ang laban. Kasama mo kami. Ikaw. Magpapakilala ako. Ako si Yu Wang. Ngayon, talagang pumunta ako para makipagbonding sa inyo. Narinig kong binigyan mo ng pera si Lee Jianbing para dayain ako, para pilitin akong magtinda sa beer house. Ang galing mo sa trabaho mo, gago. Hindi lang ako nadaya. Pinutol pa ninyo ang binti ng asawa ko. Yuwang. Paano mo nagawa? Tao ako ni Kuya Hey. Kuya, sagipin mo ako. Kuya. Sasabihin ko sa'yo, pwede mo akong guluhin. Pero yung asawa at anak ko, hindi pwede. Pero ngayon, iba na ang rules. Ako, hindi rin pwede. Sa teritoryo ko, ikaw ang maglalagay ng rules. Ang kapal ng mukha mo. Sugurin nyo. Puta. Ngayon, pupulbusin kita at ipapakain sa aso. MSU, kung may sasabihin ka, maayos nating pag-usapan. Hindi pa naman kailangan gamitin to. Ganoon ba? Kanina, iba ang sinabi mo. MSU, pasensya na. Sa away nagkakilala. Kanina, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Hindi na ako uulit. Tanggapin mo na lang itong munting handog. Pakiusap, ituring mo na lang akong hangin at palayain mo na ako. Sinira ni Lee Jianbing ang binti ng asawa ko. Paano kung bigyan kita ng 500 para bilhin ang isa mong paa, pwede ba? O kaya, bigyan kita ng 5,000 para bilhin ang buhay mo. Aray, Ate Yo. Nandito pa ang pambayad sa gamot at pampagaling. Para maayos na magamot si Kuya, maayos na pagalingin. Ate Yo. Hindi ako tao. Hayop ako. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi na ako uulit. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sa nakaraang buhay, pinatay niya ang pinakamamahal ko. Gusto ko talaga siyang barilin. Pero labag sa batas ang pagpatay. Hindi ako pwedeng mawala ng buhay para sa kanya. Naintindihan mo ba ang sinabi ko kanina? Huwag mo akong guluhin, lalo na ang asawa at anak ko. Kung hindi itong baril na hawak ko, hindi ito basta-bastang baril. Oo.
Palem, Ate Yu. Tingin na mong babae ka. Sa hinaharap, papatayin ko ang buong pamilya mo. Mabuti naman. Sa perang ito, bukas, madadala ko na si Yunsi sa malaking ospital para magamot ang binti niya. Gising na yan? Ang aga-aga. Ang mga galos sa leeg, at ang tunog ng paghihilamos. Saan ka ba talaga pumunta? Huwag mo akong hawakan. Kagabi, sinabi mong hindi ka kailanman nagkasala sa akin, kaya ngayon magsisimula ka na ba na magkasala sa akin? Sasakay tayo sa huling biyahe papunta sa ospital. Sinabi ko na ipapagamot ko ang binti mo. Tutuparin ko ang sinabi ko. Heto. Ang daming pera. Ano ba talaga ang ginawa mo kagabi? Bakit mo ako iniisip na gumawa ako ng iligal? Huwag kang mag-alala. Ang perang ito, kahit hindi ito nakuha sa magandang paraan. Pero sigurado ako, walang problema kung gagastusin ito. Sigurado? Paano ako makakasigurado? Yuwang, bakit mo ginaganyan ang sarili mo? Mas gugustuhin ko pang hindi na ito gamutin, kahit pilay na ko habang buhay. Ayaw ko sa perang galing sa pagbebenta ng katawan mo. Perang galing sa pagbebenta ng katawan? Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay pera galing sa pagbebenta ng katawan ko? Jayang Yunsi. Ang mga sinabi ko sa iyo kagabi. Wala talagang pumasok sa isip mo, ano? Ako, si Yuwang, ay nagsabi na hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay na ikinagalit mo at hindi rin gagawin sa hinaharap. Sa buong buhay ko, ako lang ang magiging asawa mo. Kung gayon, saan talaga nanggaling ang perang ito? Nilagay ako sa bitag ng mga naglalaro ng sugal. Nang itutok ko ang baril, lahat sila ay umamin. Inilagay mo sa panganib ang buhay mo. Pero wala namang nangyari sa akin, di ba? May baril ka talaga. Ikaw. Nandito ako. Laruan lang na baril ito. Pero medyo mahal ito. 10 piso to. Aray. Delikado masyado. Dapat hinintay mo munang gumaling ang binti ko, bago ka sumama sa akin. Okay lang, kaya ko to. May iba ka pa bang nasugatan? Paano mo nalaman na nasugatan ako? Ito. Himasin mo ulit. Ano-anong ginagawa mo? Ang ibig kong sabihin, may gasgas sa lig mo. Nag-aalala ka sa akin. Nga pala, ngayong sinabi mo, medyo sumasakit nga. Dr. Jayang. Mabait na doktor. Hipan mo naman ako. Hipan mo naman ako, please.
Sige, sige, tama na. Akala ko ayaw na niyang makipagsama sa akin. Kaya pinalaya ko na lang siya. Pero ngayon, medyo ayaw ko na. Ang pagmamahal, hindi ba nabubuo yan sa pagpapalagayan? Halika, karga kita papunta sa banyo. Hayop ka. Gusto mo ba ko? Ano? Kahit hindi ko alam kung ano ang gusto mo sakin. Pero, maganda talaga ang panlasa mo. Nakakatawa ba ako magsalita para sa'yo? Hay hindi. Baka nga dati, ganoon. Pero ngayon, Jayang Yunsi, panalo ka na. Ikaw, Huwag kang laging nakakapit. Ikaw, huwag kang laging laging walang hiya. sige, wag ka rin laging nang aakit sakin. Kailan ako nang akit sa'yo? Seryoso rin akong nag-uusap. Pag gumaling na yung binti mo, Jayang Yunsi, hindi kita palalampasin. Ikaw, puro kabastusan ang sinasabi. Yuwang, pwede ba maging mahinhin ka naman? Mahinhin? Maging mahinhin? Pwede ba kitang itulak sa kama? Maging mahinhin? Ikaw ang magiging lalaki ko. Sige, tama na. Lumabas ka na, kailangan kong umihi. Bilis. Nagastos na pera ng tropa ko sa pagpapagamot. Hindi gumaling, bayaran mo. Yuwang, huwag kang makialam. Yung usapang to ngayon, pakikialaman ko. Tara na. Huwag na natin siyang guluhin. Sa susunod, huwag ka nang dumaan sa gabi. Huwag puro pagtulong sa iba. Sarili mo nga, hindi mo maipagtanggol. Yuwang, alam kong hindi ka naman talaga masamang tao. May nangyari ba sa'yo? Nagbabago ka na ba? Hoy, dahan-dahan. Ano yun? Ito para sa'yo. Ano ito? Buksan mo, malalaman mo. Para naman sa pagpapagaling ng binti ko. Hindi naman pwedeng wala akong ambag. Mag-asawa tayo. Bakit ba pinagbabawalan mo ang sarili mo? Yun na, hindi na kailangan. Bahagi ka ng lahat dito sa bahay. Pwedeng-pwede mong kainin ang karne at itlog. Huwag mo nang gawin para lang sa akin at kay Yuan. Lahat dito sa bahay ay akin. Kasama ka ba? Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin ha.
Ayos Jayang Yunsi. Natuto ka pang manggulat. Nanay, tatay, alis na tayo. Sige, ingat. Alis na tayo. Hintayin niyo ako dito. Bibili muna ako ng tiket. CJ, Oy, hindi ba't ito ang pilay na asawa ni Yuwang? At ang batang pasanin? anong gusto ninyo? HMP. Anong problema? Kagabi, si Yuwang may daladalang baril na laruan. Tinakat ang mga tropa. Dapat malaman niya ang kahihinatnan. Wala yung babae, kaya sa inyo na lang muna kami bubuwelo, ikaw at itong maliit. Nakakaliwanag pa. Dapat mag-ingat kayo. Hoy, isang pilay, ang tapang pa. Huwag ninyong aapiin si Papa ko. Papa mo? Munting kaibigan. Baka hindi ka nga, anak niyang tunod. Hahaha, alam ng lahat, paboritong gumala ng ina mo, paborito namang nagsusuot ng berdeng sombrero ng tatay mo, lunti ang lantiyan pa. Gets mo? Hahaha. Kung lalapastanganin pa ninyo ang asawa ko, Tatawag ako ng pulis. Tatawag ako ng pulis. Nagbabanta ka sa amin? Nagbabanta ang pilay na tatawag ng pulis. Ay nako, natatakot na ako. Ngayon pa lang, babaliin ko ang hita mo. Para masira ito. Para gumapang ka na lang papuntang presinto. Papa, Hindi ba't sinabi ko na? Huwag galawin ang mga tao ko. Yuwang, marami sila. Ingat. Okay lang. Yuwang. Hindi pa tapos ang nangyari kagabi. Hindi ka palalampasin ni Heige. Puta, ngayon, talagang papahubarin ka ng mga tropa ko. Hanggang hubot-hubad. Tingnan natin kung gaano ka kaingay. kuya. Lolo, at apo, paumanhin. Mali kami. Mababa ang aming bibig at kamay. Ayoko nang masyadong nagsasalita. Pero medyo marunong ako sa suntukan. Bumilis kayo at umalis na. Umalis na tayo. Yuan. Okay ka lang ba? Huwag kang matakot, ipagtatanggol kita ng nanay mo. Ano ba naman yan? Bakit kailangan mong sumugod? Hintayin mo sana ako. Okay pa ba ang binti mo? Dadalahin kita sa ospital. Yuwang. Sa wakas, ipinagtanggol mo rin kami ni Yuan. Tara na. Doktor, ang binti niya pag nagamot, may iwan ba itong pilay? Mababawi ba ito tulad ng normal na tao? May iwan ba itong anumang mga epekto? Bakit ngayon lang kayo dumating? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na magagamot ang binti niya. Hindi na magagamot ang binti niya. Hindi. Huling-huli na kayong dumating. Lunch break na sa examination department ng ospital. Sa hapon, pupunta tayo para magpa-exam ulit. Pero, isang buwan nang hindi ginagamot ang binti niya. Ang operasyon at pagpapa-ospital, mga 2,000 piso ang babayaran. Kung gagastos kayo para sa maayos na paggamot. At maalaga ng mabuti pagkatapos, hindi siya mapipilay. Hindi problema ang pera. 2,000 iyon na. Huwag kang mag-alala. Doktor, magpapa-ospital kami para magamot. Halika, uminom muna ng tubig. Nanay, namamalat na ang labi mo. Ikaw muna ang uminom, nanay. Ang bait mo, anak. Yuwang. 2,000 piso iyon na. Siguro ako na lang. Nasugatan ang binti mo. Magpahinga ka lang ng maayos. Huwag mong isipin ang problema sa pera. Ako na ang bahala. Hoy, ito yung si Chairman Jiang ng Medical Association. Nag-aalok ng malaking gantimpala para sa nawawalang anak. Kung sakaling makita natin, may pagkakakitaan na tayo. Hindi ba? Hay, patingin nga. Yuwang, huwag. Ang labo ng litratong ito. Anak ni Chairman Jiang. Kahit nakatayo sa harap ko, hindi ko pa rin siya makikilala. Ano ba? Bakit ka ganyang kabalisa? Baka naman. Ikaw ba itong anak ni Chairman Jiang? Ikaw, di ba? Ako. Biro lang.
Halika. Magpahinga ka na lang ng maayos. Isasama ko muna si Yuan Yuan para kumain. Gutom na si Yuan Yuan, di ba? Kain tayo, sabi ni Mama. Sa ngayon, tiyak na hindi tatanggapin ng mga magulang ko si Yuwang. Yuwang, alam mo ba ang pinakakinakatakutan ko? Ang mapilitang iwan ka. Binata, mapalad ka. Napakaganda ng napangasawa mo, hindi ka iniwan. Oo nga, may kilala kami, nasaktan ng binti. Tumakas ang asawa at may kasamang iba. Ang anak, iniwan na rin. Itong asawa mo, napakabuti talaga. Mabuti naman talaga ang asawa ko. Bakit hindi pa umuuwi ang misis mo? Madilim na ang gabi, bago lang siya rito, baka naligaw. Baka tumakas na kasama ang bata. Ay, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Baka totoong tumakas si Yuwang kasama ang pera at ang bata. O kaya naman, ipinagbili na lang ang bata. Hindi pwede. Papa, bababa ka ba sa kama? Ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Gusto mo bang umihi? Nene, nandito ka na rin. Yung mister mo, nauuhaw na siya sa paghihintay sa'yo. Ano nang nangyari? Miss na miss mo ba ako? Papa, pinuntahan talaga ni Mama sa malayo para bumili ng paborito mong siomay. Sa tabi pa ng ospital, nag-arkila siya ng bahay. Art Ayla, Bukas daw, lulutuan kanya ng masarap. Napakasama ko talaga. Paano ako nakapag-isip ng masama kay Yuwang? Nagbabago na siya ngayon. Ano ng problema? Ayos lang, huwag kang mag-alala. Mura lang yung bahay na iyon, arawan ang bayad. At saka, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pera. Ikaw, magpagaling ka lang ng maayos, para gumaling ka na agad. Maaga na rin ang oras. Inaantok na si Yuan Yuan. Iuwi ko muna siya sa aming inuupahan. Bukas, magdadala kami ng masarap para sa'yo. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka ng maaga. Pasensya na. Bakit? Bakit mo bigla nasabi yan? Kaninang hapon, akala ko. Ay tatakas ka kasama si Yuan Yuan. Akala ko nga ipagbibili mo si Yuan Yuan. Pasensya na. Hindi na ako ulit mag-isip ng ganyan tungkol sa'yo. Dahil may masamang record naman ako. Normal lang na mag-isip ng ganyan si Jiang Yunsi. Ganun talaga. Jiang Yunsi. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba, hindi kita minahal kailanman? Mali ako noon. Pero, mahal na mahal kita ngayon at hindi kita kayang iwan. Magbabago ako. Aalagaan ko kayong maayos. Yuan sa hinaharap. Alam kong hindi ka naniniwala. At hindi mo rin naman ako minahal kailanman. Masagwa naman talaga ang simula natin. Ngayon, ang nararamdaman mo sa akin, responsibilidad na lang siguro kay Yuan. Hindi. Ikaw? Nagpapanggap ka lang para lokohin ako. Ay, bili isa, libre isa. Sulit ito. tigilan mo yan. Tumigil ka nga. Maraming tao dito sa kwarto. Sige na, dahil sa'yo, Ginoo, na nagbigay ng halik ng kusa. Patawarin na kita. Sige na, maaga na, uwi na muna ako. Sayang, Jiang Yunsi. Tandaan mo, simula ngayon, ikaw at ang anak natin. Ang buhay ko na. Sige na, pagkatapos kumain, magpahinga ka na. Aalis na ako. Ay naku, iba talaga ang mga bagong magkasintahan. Tingnan mo yang pagiging malambing. Tingnan nyo, silipin nyo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita pa. Nanay, Oo, tingnan mo ano yun, ang saya-saya. ipinalalabas na ang pelikulang Black Sheriff. Dumaan kayo, huwag palampasin. Inaanyayahan ng mga bata na manood ng pelikula. Anak,
Ikaw talaga ang swerte ng nanay. Naisip ko na kung paano kumita. Nay, para sa'yo ito. Ito, pinakuluan kong sabaw pampalakas. At ito pa, ito naman, ito ang sikreto ng pamilya natin. Para yumaman. Ano? Tikman mo, anak. Ah? Espesyal na recipe ko to. Ito naman, milk tea ang tawag. At saka, hawthorn balls. Popcorn. Subukan mo. Nay, ang sarap ng inumin at pagkain. Nawawala ang tamis ng milk tea sa tsa. Maasim-tamis ang hawthorn balls. Mabango at malutong ang popcorn. Masarap. Magtitinda ka ba? Lanan, may napili ka ng lugar. Napili ko na. Napili na. Sa sinihan. Maraming tao at masaya sa sinihan. Magandang lugar yan. Pero, yung makina ng popcorn, ang ingay niyan. Papayagan ka kaya? Hindi kailangan ng makina. Kailangan lang patuyuin ang mais, tapos pakuluan at patuyuing muli. Pwede nang iprito sa kawali. Galing yan sa karanasan sa hinaharap. Magkano mo ibebenta? 10 sentimo. Pwede na yun. ₱1. Ang mahal naman. Hindi mahal. Ngayon, ang tiket sa scene, ₱2 kalahati hanggang ₱3. Yung mga kayang manood ng scene, hindi na mag-aalala sa ₱1 o ₱2. Ano? Naniniwala ka talaga sa akin? Hindi ka ba natatakot? Na maubos ang pera natin? Gumagawa si Yuwang ng maayos na bagay. Iba na siya ngayon. Huwag kang mag-alala ng sobra. Kung mabebenta, mas mabuti. Kung hindi, kainin na lang natin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong kumita ng unang malaking halaga ang pamilya natin. Halika na, huwag palampasin. Matamis na milk tea. Mahal kita, mahal mo ako. Uminom ng matamis, mas matamis ang buhay. Mas matamis ang pag-ibig. Uminom ng matamis, mas matamis ang araw-araw. Halika na at tumingin. Popcorn. Ano ang gusto ninyong orderin? Kaibigan, magkano ba ang matamis na matamis mo? Piso lang ang isang tasa. Tasa. Kapag nainom na ninyo ito, tiyak na lalong lalago ang pag-ibig ninyong dalawa. Meron pa akong popcorn at mga bola ng hawthorn. Tikman ninyo. Titikman ko. Masarap. Sa loob ng sinihan ako nagtatrabaho. Naamoy ko lang ang mabangong amoy. Talagang masarap. Kung kakain ka ng popcorn ko, tapos inumin ang milk tea ko, ang sarap-sarap manood ng pelikula. Bigyan mo nga ako ng 2 tasa ng matamis na matamis, isang popcorn at isang kahon ng sugar snowballs. Heto, hawakan ninyo. Gusto ko rin. Bigyan mo rin ako. Sandali lang. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Heto, heto. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Heto, gusto ko rin. Buti na lang ito ang katawan ko. Kung noong bago ako nabuhay muli, baka nakita ko na ang lola sa langit. Ang hirap-harap naman ng ginagawa mo. Kapag gumaling na ang binti ko, ako naman ang magpapakain sa pamilya. Hindi naman mahirap. Noong pinakamahirap ang buhay natin, ikaw lang ang nagtiis. Pero maganda ang benta ko nitong nakaraan. Naubos ang mga paninda ko. Hulaan mo kung magkano ang kinita ko. 30. 8. $800. Ang dami naman yan. Nabayaran ko na ang bayad sa operasyon. Sabi ng doktor, bukas ng hapon ay operahan ka na. Sabi ko sa'yo, sa pagkakataong ito, gagalingin ko talaga ang binti mo. At tiyak na magkakaroon kayo ni Yuan ng magandang buhay. Anong ginagawa mo? Nandito si Yuan. Ano naman, kapag wala si Yuan, pwede na? Sige na, sige. Kung ayaw mong halikan, wag na. Hay hindi. Hoy, bitawan mo. Naiwan mo ang bata. Ikaw. Ano? Ikaw. Bakit? Di ba ayaw mo nga akong umalis?
Ngayon, kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi ninyo. Talaga bang hindi pwedeng kumain si Papa? Kawawa naman si Papa. May operasyon si Papa mamayang hapon. Kailangan niyang mag-ayuno kung kakain siya ngayon. Kapag inanestesya na siya, Kapag inanestesya na siya, posibleng bumalik ang kinain niya mula sa tiyan. Baka mabulunan at mamatay si Papa. Gusto mo bang mamatay siya? O magutom lang ng 2 kainan? Papa, magutom ka na lang. Sisiguraduhin kong hindi ka kakain o iinom. CJ, Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito malubhang sakit. Mawawala din yan. pero paano kung hindi ako gumaling? Paano kung habang buhay akong pilay? Paano kung mamatay ako sa operasyon? Huwag kang matakot. Hindi naman ito delikadong operasyon. Doktor ka, alam mo yan. At saka, kahit hindi ka gumaling, aalagaan kita habang buhay. Napaka-advance na ng medisina ngayon. Kung hindi ka magagamot sa ospital na ito, lipat tayo sa ibang ospital. Kung kinakailangan, magpagamot tayo sa ibang bansa. May konting pera pa ako sa bahay. Sabihin mo sa akin pag gumaling ka na. Ako at si Yuan. Maghihintay sa iyo. Ako at si Ma, naghihintay kami sa'yo. Sige na! Huwag kang mag-alala. Jayang Yunsi, kailangan okay ka. Kung wala ka sa tabi ko, ang pagbabalik ko sa mundong ito ay mawawalan ng saysay. Yunsi, Papa! gising ka na, Yunsi. Papa, gising ka na. Papa, gising ka na. Matagumpay ang operasyon. Makakauwi ka na sa loob ng ilang araw. Salamat, Doc. Yuan, ikaw ang bahala kay Papa sa mga susunod na araw. Ikaw na ang magbabantay sa kanyang dextrose. Ako naman, lalaban para sa kinabukasan natin. Tinatanggap ko ang misyon. Madam Presidente, may balita na po kami kay Ginoong Jiang. Nasa ospital ng Fang County. HMP, ang batang ito, iniwan ng magandang kinabukasan, na inihanda ng pamilya para sa kanya, walang problem. Pumunta sa malayong bayan para maging doktor. Hindi po, Ginoong Jiang, na hospital po siya dahil sa sugat. Kakagawa lang po ng operasyon. Ano? Ha? Matagal ang biyahe mula rito. Dapat mabilis tayong kumilos. Maghanda ng sasakyan, lisanin na natin. Sige. Kasama, isa nito. Sige po, heto. Kunin mo. Halika, tingnan mo ito. Masarap na Lucky Milk Tea. 5 sentimos lang isang baso. Lalong lalaki ang swerte mo pag ininom mo ito. Halika. Salamat. 35 sentimos ang isang tasa. Kahit na walang gaanong teknikalidad ang negosyong ito, hindi ito magtatagal. Inaasahan ko na talagang may darating para makipagkompetensya sa presyo. Pero hindi ko inakalang ganito kabilis. Mukhang bababa ang kita ko. Hoy, anong tinitingnan-tingnan mo dyan? Ay, ikaw na lang ang magbenta dito. Ah, wala. Tama ka, ate. Dito, kahit sino pwedeng magtinda. Kahit sino pwedeng magnegosyo. Pero, ang totoo, ang negosyo ko ay dekalidad ang mga sangkap. At kayang makilala ng mga tao yon. Hindi kita kakalabanin. Kanya-kanyang galing na lang tayo. Uminom ako ng Lucky Milk Tea sa tindahang yun. Talagang hindi masarap kumpara sa sweetie. Dapat sa kanya rin galing ang Hawthorne Balls. Maasim-asim, matamis-tamis. Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Tara na. Halika. Ito pa rin ang kukunin ko. CJ, Gusto namin ito. Sige. Gusto ko rin ng isa. Ako rin. Gusto ko ng isa. Ako rin. hawakan mo ng maayos. Sige. Boss, tingnan mo. Siya. Nandito siya. Nakakaabala sa negosyo mo. Sino ang nagpahintulot sa'yo na magtinda dito? Narinig mo ba? Sabi ng boss, pinapalayas ka na. HMP. Kung hindi ako kumikita, walang sino man ang dapat kumita dito ng maayos. Ano ba yan? Dito dapat nagpapalabas ng pelikula. Ngayon parang basurahan na. Paano na lang ang negosyo ko? Tama po, boss. Nagbebenta siya ng matamis na inumin dito tuwing tag-init. Dumadagsa ang mga lamok. Pagdating ng oras ng paglilinis, ikaw pa rin ang gagastos para magbayad ng tagalinis.
Sinabi nga sa akin ng mga tagalinis. Dati, isang beses lang magwawalis sa isang araw. Ngayon, pagkatapos ng bawat palabas, kailangan na nilang maglinis. Gusto nilang tumaas ang sahod. Sino ang magbabayad niyan? Narinig mo. Sabi ng boss, ang pagiging nandito mo ay nakakaapekto sa negosyo at kapaligiran ng sinehan. HMP, mag-impake ka na at umalis ka. At kayong lahat, Isa-isahin natin kayo. isa-isahin natin kayo. Isa-isahin natin kayo. Huwag na kayong magtitinda dito sa hinaharap. Narinig nyo ba? Hindi. Kami rin. Kami ay. Ay, dumating na ang magandang pagkakataon. Huwag po kayong magalit, boss. Ito po ay milk tea, subukan niyo po. Alam niyo po, palagi kong iniisip na ang makakapagpatayo ng ganito kalaking sinehan ay dapat isang matandang veterano. Hindi ko inaasahang napakabata at matagumpay mo pala. Ay, huwag po kayong magalit. Tara, uminom po kayo ng milk tea. At itong 100 piso, ito ay bilang pasasalamat ko para sa ating mga tagalinis na kuya at ate, bilang kompensasyon. Hoy, Neng. Hindi sa ayaw kong bigyan kayo ng pahintulot, pero itong problema sa kalinisan, sa pamamahala, ay talagang nakakabagabag sa akin. Alam ko po, boss. Pero tingnan niyo po kung may problema tayo dito. Baka mayroong mas angkop na solusyon. Isipin niyo po, ang aking stall na matamis, simula nang magtinda ako sa inyong sinihan. Mas maganda na ba ang negosyo ng inyong sinihan kaysa dati? May ganito pala? Luma na ang mga pelikula, pero talagang mas maraming nanonood ngayon. Kaysa dati, mga 1 katlo ang dagdag. 1 katlo? Dahil lang sa milk tea at mga merienda? Dito ako nagtitinda. Nakakakuha ako ng 800 piso sa isang araw. 800. Ang sinihan ko. Pagkatapos bawasan ng sahod at gastos sa kagamitan, hindi man lang umabot ng 1,000 ang tubo. Magkano naman ang puhunan mo? Puhunan? Ang puhunan ko wala pang ikasampu ng sa iyo. Ay, ako kasi, dahil nagpapagamot ang asawa ko sa malapit dito. Kapag gumaling na ang binti niya, uuwi na kami. Tingnan ninyo, may oras ba kayo ngayon? Para pag-usapan natin ang negosyo. Pag-usapan? Haha. Sabi ko na nga ba, kaninang umaga, may mga ibong masayang nagsiawitan sa harap ng bahay. Palatandaan pala ng swerte. Halika, Day. Tuloy ka sa loob. Day, paano ba ang gusto mong pakikipagtulungan? Ito ang asawa ko. 10 araw pa sa ospital. Sa loob ng 10 araw na iyon, pakiusap ko lang, pigilan ninyo ang ibang mga vendor. Ako lang ang payagang magtinda. Pagkatapos ng 10 araw, ibibigay ko ng libre sa inyo ang paraan ng paggawa ng mga pagkaing ito. Ano sa tingin ninyo? Ang mga produkto mo. Hindi naman siguro mahirap gayahin? Pwedeng paalisan kita. At ako na lang ang gagawa. Boss, ang pagkaing ito, ang importante ay ang tamang paraan. Kahit konting pagkakaiba sa lasa, iba na. Tingnan ninyo yung nasa kabila. 5 araw akong pinag-aralan, hindi pa rin nila magaya ng husto. Hindi ba? Kung kayo ang maghahanap ng gagawa, aabutin ng oras. Habang walang tindahan, bababa rin ang kita ng sinehan. Lugi rin kayo. Tama ba? Ha ha ha. Day, malinaw mag-isip. Gumawa tayo ng kasulatan. Sa mga araw na ito, dito ka lang magtinda. Walang mga abala sa'yo. Sige. Boss, pwede kayong bumisita sa akin palagi. Ah, Dito sa amin, ang milk tea, pwede kayong uminom. Halika. Mabuti ang ating pakikipagtulungan. Mabuti ang ating pakikipagtulungan. Boss, paano naman ang pagtitinda namin? hindi na kayo pwedeng magtinda dito. Ha? Kami. Ay, salamat din sa iyo, ate, dahil natuloy ang negosyo ko. Magandang araw. Magdedeposito. Magkano? 10,000 piso. Ma'am, pakiulit po, magkano po ang idedeposito ninyo? 10,000 piso. Isang taong term deposit. Oh, Sige. Miss, ito po ang inyong deposit slip, 10,000 piso, isang taong term deposit. Ingatan po ninyo. Pagpalain po kayo. Salamat. Walang anuman.
Ngayon, ang pamilya natin ay isa ng marangyang 10,000 piso household. Mas masaya pa ito kaysa kumita ng 10 bilyon sa nakaraang buhay. Hindi pwede. Dadalhin ko ang anak ko. Para mamasyal. Aba, nakalimutan ko na pala. Bilis, bilis, ipaalam sa barangay at munisipyo. Maghanda para sa seremonya ng pagbibigay ng malaking pulang bulaklak. Tara na, tara na, tara na. Sige, sige, sige. Yuan, ano man ang magustuhan mo sa buong tindahan ngayon, bibilhin ko para sa iyo. Nanay, pwede ko bang bilhin itong peach shortbread? CJ, halika, pakikuha nga po ng 1 kalahating kilo nitong peach shortbread. Kukunin ko itong milk candy para kay tatay. Sabi ni tatay mapait ang gamot. Bilhin mo, kunin mo rin ito. Bibilhin lahat, may ganito ba kayong kalaking pera? Ngayon, ano man ang gusto ng anak ko, ibalot ninyo lahat. Ang bait mo talaga. Tingin lang po kayo ng tingin. Maganda itong damit. Bagay kay Yunsi. Ibalot. Kunin mo, sige po. Alaynan. Okay din ito. Kunin mo na rin. Bagay ito sa ating yuan-yuan. Halika! Sige po, sige po. Halika, kunin mo rin ito. Pati ito. Nanay, hindi ka bibili para sa sarili mo? Bibili. Siyempre, bibili ako. Halika rito. Guwapo. Ang gwapo-gwapo talaga. Talagang asawa ko ang pinili ko. Okay na! Ngayon naman, ako naman ang susunod. Kumusta, Dr. Jayang? Karapat-dapat ba akong maging asawa mo? Halos mabulag na ang tatay mo. Halos lumuwan na ang mga mata. Parang tanga sa baryo. Ano nang nangyari? Nabighani ka? Bumalik ka na sa sarili mo? Ganda ko? Maganda. Maganda talaga? Araw-araw kong isusuot to para sa'yo. Pero, hindi pwedeng tingin lang. Yuan, humarap ka sa kabila. Aray! Hindi maganda ang timing ng pagdating ko. Nakakaabala. Sa inyong dalawa. May dala akong magandang balita. Lumabas na ang resulta ng check-up. Maganda ang paggaling. Uwi na kayo. Magpahinga ng mabuti. Mag-rehab lang ng regular. Salamat, Doc. Maraming salamat po talaga. Para po kayong, parang salamangka ang ginawa mo. Ikaw ang ilaw ng pag-asa ng mga pasyente. Kami na po muna ang aalis. Ito yung kwarto. Yunji. Yunji. Nasaan siya? Hinahanap ninyo. Ang pamilya ni Jang Yunji? Oo, Kakaalis lang nila mula sa ospital. Kakaalis lang mula sa ospital? umalis na tayo. Tara. Buti na lang mabait si Isis Hang. Nag-arrange pa ng sasakyan para ihatid tayo pa uwi. Ang sarap sumakay sa kotse. Gusto mo? Kung gusto mo, pag nagkapera na ako, bibilhan kita. Tia Guihua. Sino ang hinihintay mo? Ang anak kong lalaki, si Yuhao. Noong nakaraang araw, pumunta siya sa lungsod para maghanap ng trabaho. Ngayon, uwi siya. Tiyak nakahanap na siya ng magandang trabaho.
Talaga nga. Si Yuhao, malakas na binata, matalino. Siyempre naman. Hindi tulad ng anak kong babae na si Yuwang, puro problema lang ang dala. Si Yuwang, simula pagkabata, kahihiyan na lang ang dala. Hindi man lang umabot sa kalahati ng kapatid niya, hindi man lang umabot sa kalahati. Ha ha ha. Hoy, kotse yun. May darating na kotse. Dito ulit sa barangay pumunta. Sino kaya yung nasa kotse? Ang yabang. May kotse na. Siyempre, anak ko yan, si Yuhao. Nagtagumpay na. Nakakotse na pauwi. Ha ha ha. Bumababa na, bumababa na. Si Yuwang pala yun. Si Yuwang pala. Akala ko si Yuhao. Zhang Guihua. Nasaan na ang kotse ng anak mo? Yuhao. Mukhang hindi aabot sa kanyang ate. Yuwang. Ikaw na naman, hayop ka. Nagsasayo ka na naman sa labas? Kanino ka naman kumakapit? Anyway. Huwag mong isipin na kapag may nagpadala sa'yo, gamit ang kotse na ito para magpasikat, ay makakalamang ka na sa kapatid mo. Ang kapatid mo ang tunay na may kinabukasan. Huwag mong isiping makikipagkumpetensya ka sa kanya. Kahihiyan ka. Yuwang ha. Talagang masama ang reputasyon noon. Ngayon nakasakay na sa kotse. Tingnan mo. Ngumingiti pa yan sa kanya. Nakikipagkalantari. Tapos inaapi pa si Dr. Jiang. Walang konsensya, walang hiya. Tumigil kayo. Malinaw na pumunta ako sa ospital para magpagamot ng binti, at sila ang naghatid sa amin pauwi. Paano naging mahalay yon? Ang halaga ni Yuwang ay hindi matutumbasan ng salapi. Sino man ang magsalita ng masama sa kanya, ako, si Jiang Yunsi, ay makikipaglaban hanggang kamatayan. Oy, Air Jiang. May mukha ka pang magpakabayani dito. Umuwi na ang anak ko. Ha ha ha. Isang babae na pakalat-kalat, at isang lalaking pilay, na hindi kayang bantayan ang sariling asawa. Babae at pilay na asno. Sakto talaga. Yuwang, hinahampas mo ako. Yuwang, sumpain ka. Hinahamon mo ang kapatid mo. Anak ko, Yuwang, papatayin kita. si Jiang Yunsi ang asawa ko. Isang matapang at marangal na lalaki. Ang kabutihang loob niya nang mabalian siya ng binti dahil sa akin. Hindi ko malilimutan habang buhay. Walang karapatan ang isang walang kwentang tulad mo na magtanong dito. Pwe, kayong dalawa ang walang kwenta. Malaki ang kinikita ko sa syudad. Nakita mo, 1,000 piso. Kinikita ko yan sa isang buwan. Katumbas ng 1 taon nyo. 1,000 piso nga talaga. Talaga. Ay nako, Diyos ko, ang kapal. Nakita mo, ang anak na lalaki talaga, ang may kakayahang kumita ng malaki. Sabi ko na nga ba, mula pagkabata, mas mababa ang babae kaysa lalaki. Hamak na buhay. Mga sinungaling kayo, mas malaki ang kinikita ng nanay at tatay ko kaysa sa inyo. Ay naku naman, batang to, nakakita ka na ba ng pera? Ito ang tunay na pera. Kung kayong tatlo sa pamilya nyo, ay lumuhod ngayon at humingi ng tawad sa akin. Ako naman, ito ang ibibigay ko sa inyo. Sapat na para kay Yuwang, na humingi ng kaunti sa mga lalaki. At sapat na para sa pilay na si Jiang, na magsuot ng kaunting gora. Ikaw! Milyonaryo. Milyonaryo! Magandang balita, magandang balita, magandang balita, siyam na magandang balita, magandang balita. Binabati namin si Ginoong Yuwang ng Shahe Village sa pagkakamit ng karangalan bilang unang milyonaryo ng bayang ito. Milyonaryo. Siya. Mali talaga. Mali yan. Ano ba si Yuwang? Hindi man lang katumbas ng kuko ng paa ng kapatid niyang lalaki. Magiging milyonarya siya. Napakalaking katawa-tawa. Siguradong nagkamali kayo. Sige, alam ko na. Pareho lang ng pangalan, di ba? Ginoo, mag-ingat sa iyong ugali, binibining Yuwang. Siya mismo ang nagdeposito ng 10,000 piso bilang fixed deposit. Ito ay pagkilala sa sipag at pagpupunyagi ng isang individual. Higit pa rito, ito ay ambag sa pagpapaunlad ng bansa. Nararapat na parangalan. Ginoong ito, ikaw si Ginoong Yuhao, di ba? Noong nakaraang buwan, umutang ka ng 1,000 sa aming bangko. Ngayon ay dumating na ang unang araw ng bayaran. Kayo po ba ay, nasaan ang pera? O kaya naman ay, Uutang. How? Sabi mo kumita ka, di ba? Hindi ba? Ginoong Yuhao, pakibayaran po sa loob ng 3 araw. Kung hindi, may patong na interes, at ipapasangla ang inyong bahay. Ginoong Yuwang. Binabati po namin kayong muli, inaanyayahan kayong magdeposito ulit sa aming bangko. CJ. Ay, ang galing talaga ng batang to. Nagbigay talaga ng karangalan sa Shahe Village. Sabi ko na nga ba, matalino na talaga si Yuwang nung bata pa. Hindi tulad ng iba.
Walang gaanong kakayahan. Malakas lang ang boses. Nagpapanggap pang mayaman. Ano ba yan? Yuwang, ako ang hipag mo. Kung may pera ka, dapat sa pamilya mo muna. Yuwang, mas gwapo ang anak ko kaysa kay Jang Yunji. Mabuti pa sa asawa. Pilay na ang paa ni Jang Yunji. Sumama ka na lang sa anak ko. Ay, ang galing ng anak kong babae. Sabi ko na nga, ikaw ang tunay na phoenix. Ay, mayaman ka na ngayon. Jason, bakit di mo na lang ibigay ang pera sa kapatid mo? Para kumita rin siya. Sa hinaharap, siya na ang mag-aalaga sa'yo. Tama, ate. Ay, ate ko, kanina lang ako ay. Gago, di ba sinabi mo? Ako ang nag-iisang lalaking tagapagmana ng pamilyang Yu. Matalino at maraming koneksyon. Ibigay mo sa akin ang pera. Garantiyadong malaki ang kikitain. Ate, sa hinaharap, pahinga ka na lang at mag-enjoy. Ha? Umalis kayo. Hoy, ikaw na batang babae. Paano ka nakikipag-usap sa nanay mo? Ano ka ba noong bata ka pa? Hindi ko alam. Ang perang ito ay kinita ni Yunsi, di ba? Anong karapatan mong paalisin kami? Yunsi, noong una, nang pakasalan ka ni Yuwang, agad-agad kang naglabas ng 1,000 para sa dote. Ibig sabihin, itinuturing mo kaming pamilya. Tingnan mo ngayon, pilay ang paa mo. At kailangan mo pang asikasuhin ang lahat. Ay, napakahirap talaga. Ngayon, tutulungan kita. Magpagaling ka na lang. Hindi na kailangan. Ang gusto ni Yuwang, gusto ko rin. Sa aming bahay, siya ang sinusunod. Nanay, wag mo silang bigyan. Dati, kinuha niya ang gamit ko at gusto pa akong saktan. Itong matandang babae rin sinaktan din ako. Kinurot pa ako. Sabi niya, kawawa ka naman, maliit ka pa. Ay naku, wala yun. Bata pa kasi yung bata. Nagsasabi lang ng kung ano. At saka, anong wala sa amin ni Yuhao? Bakit niya kukunin ang gamit ng bata? Di ba? Bayaw. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pamilya pa rin naman tayo, di ba? Ganyan talaga ang ugali ng ate ko. Ikaw ba, magkakalayo na rin ba tayo? Tama na. Kapag hinubaran ninyo ang inyong pantalon, alam ko na kung ano ang gusto ninyong sabihin. Sabihin mo na magkano. 8. Bayaran mo naman ang utang ko. ₱200. 8 o ito, huwag mo nang ibalik sa akin. Gusto ko. Umalis na tayo. Yuwang, hindi ba't ginagawa mo lang sarili mong tanga? Ganyan-ganyan na lang ang treto sa'yo ng pamilyang yan. Binibigyan mo pa sila ng pera. Ano pa bang magagawa? Siya lang ang nag-iing lalaki sa pamilya Yu. Kung hindi ako ang mag-aalaga sa kanya, sino pa? Sabi ko na nga ba sa batang to sa amin din naman mapupunta ang perang yan. Ano ng problema? Bata ka pa, para ka ng matandang lalaki. Nanay, bakit mo binigyan ng pera ang masasamang tao? Sinaktan nila ako at minura. Kung gusto mong sirain ang isang bagay, kailangan mo munang ibigay ito. Pagkatapos ng 3 araw, lalo ko pang painitin ang ulo ni Yuhao. Doon na siya lubusang mahuhulog sa impyerno. Naiintindihan mo na? Ginoong Yuhao, malubha na ang pagkadelay ng iyong utang. Mangyaring bayaran ka agad. Kung hindi, kami ay magsasagawa ng mga legal na hakbang. Hoy, anong minamadali mo? May pera ang kapatid kong babae. Hindi niya ako pababayaan. Hintayin mo. Ate, nandito na yung mga taga-bangko. Hindi mo ako matitiis, di ba, ate? 8. Umalis ka. Ate, sinabi mo na, ako ang nag-iisang lalaki sa pamilya Yu. Hindi mo ako matitiis, di ba? Umalis ka na nga. Ang swerte ni Yuwang. Noong nakaraan, ilang round lang, ganyan kalaki ang napanalunan niya. SHH, bawasan mo ang ingay. Sa tingin ko, milyonarya na siya ngayon. Ganun niya nakuha lahat ng pera. Ang laki ng pera. Napanalunan lahat yan. Kaya ni Yuwang, kaya ko rin. Salamat, Ate Yu. Ano? Sa tingin mo masyado akong mabagsik? Wala. Naisip ko lang. Ano ba talaga ang ginawa nila sa'yo? Kaya ganito ka na lang kabagsik sa kanila? Umalis ka na nga. Umalis ka na. Hayop ka. Lumayas ka. Huwag mong dudumihan ang paningin ng kapatid mo.
Naawa ka sa akin? Yakapin mo nga ako. Yu Wang. Hindi na maulit yon. Ipagtatanggol kita hanggang sa huling hininga ko. Alam ko. Dahil, nagawa mo na iyan sa nakaraang buhay mo. Jiang Yunsi. Gagaling din ang binti ko. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Hay, Anong nangyari? naisip ko lang kasi, kahit na gumaling na ang binti mo, wala na akong kinalaman dyan. Alam mo, sinabi na natin dati, pag gumaling na ang binti mo, maghihiwalay na tayo. Hindi. Huwag mo nang ipaliwanag. Alam ko, talagang napakasama ng ugali ko noon. Kung ayaw mo nang makisama sa akin, ay natural lang yon. Hindi. Huwag tayong maghiwalay. Ang tsun-tsun mo. Ang hirap ba sabihin gusto mo ako? Ikaw. Nanay, tatay, yung game console na binili ni nanay para sa akin nakalimutan kong kunin. Papunta na si tatay para magbukas ng pinto. Anak talaga. Anong ginagawa ninyo? Ang tagal ninyong magbukas ng pinto. Kunin mo na yung game console mo at maglaro ka na. Nanay, hello! Masungit. Ulitin mo nga, sinong masungit? Nanay, bitawan mo ako! Huwag. Sige na, hindi na kita gagambalain. Dati, asawa ka ni Yuang. Tatay ka ni Yuan. Napakarami mong tiniis para sa pamilyang ito. Mula ngayon, igagalang ko na ang mga opinyon mo. Huwag kang mag-alala. Yu Wang. Ang laki talaga ng pinagbago mo. Ako, Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Sa puso ko, ikaw at si Yuan ang palaging nauuna. Huwag mong palaging ikimkim sa sarili mo. yun si. Sa totoo lang, mabigat ako. Naisip ko ulit, Alaynan, ngayon, halos gumaling na ang binti mo. Paano kung magbakasyon tayo sa Jiangnan? Sakali, baka may mga bagong oportunidad sa negosyo doon. CJ, Pasensya na, Yunsi. Akala ko, handa na akong sabihin sa'yo ang lahat. Pero natatakot talaga ako. Natatakot akong malaman mo ang kahihiyan ko sa nakaraang buhay. Natatakot akong malaman mong ako ang pumatay sa'yo at kayo anyuan. Natatakot akong lumayo ka sa akin. Alam kong hindi dapat ako ganito kagahaman. Gusto kitang itago ito habang buhay. At pag-aariin ka. Yunsi, Lanan. hintayin mong maging mas mabuti pa ako. At mas madagdagan ko pa ang seguridad para sa inyo. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Okay lang ba? CJ, ikaw ang masusunod. Jiang Yunsi. Hayaan mo munang magnakaw ako ng kaunting init at ginhawa. Okay ba? Kahit anong sikreto mayroon ka. Basta ikaw si Yuang, sapat na yon. Kaya Wang, gamitin itong liniment 2 beses sa isang araw. Kailangan mong imasahin ng mabuti. At ito pa. Ako at si Yuang, magbabakasyon kami kasama ang bata. Baka matagal kaming hindi makabalik. Salamat, Doc Jiang. Mag-ingat kayo sa biyahe. Jiang Yunji. Nanay, tatay. Yunsi. Pinahirapan mo ang paghahanap sa akin. Okay lang ba ang binti mo? Mabuti na halos. Kung mabuti na, mag-empake ka na at sumama ka sa amin pauwi. Dito ka nakatira sa sirasirang lugar na ito, kalokohan yan. Oo nga, hindi ka napipilitin ng tatay mo na magpakasal para sa negosyo. Pero nalaman namin, na dito, nagpakasal ka ng basta-basta sa isang babaeng tambay. At nagkaanak pa kayo. Nakakaloko talaga. Hoy, Kung ang bata ay dugo ng pamilya Jiang. Sumama siya sa amin para kilalanin ang angkan. Tungkol naman sa babaeng yon. Putulin mo na ang relasyon mo sa kanya.
Tay, asawa ko si Yuwang. Anak ko si Yuan Yuan. Hindi ko siya iiwan. Ikaw, anak kang walang utang na loob. Dahil sa babaeng yon. Isinuko mo ang kinabukasan mo. Tay, hindi ganoong klaseng babae si Yuwang. Para sa akin, ang kinabukasang pinlano lang para sa akin. Hindi kayang pantayan ang halaga nila sa puso ko. Bigyan niyo ako ng kaunting oras. Ipapakita ko sa inyo. Mabuti si Yuwang, hindi mali ang desisyon ko. Umuwi na kayo. Nako, Lao Jiang, huwag na kayong mag-away. Kakagaling lang sa operasyon ng bata. Mahalaga ang kalusugan niya. Umalis muna tayo. Hayaan muna nating kumalma siya. Kumalma ka. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Tingnan ko kung ano pa ang kailangan nating dalhin. Ay, nakawin na si Papa. Nakapag-empake na ang lahat. Umalis na tayo. Hindi ba't pinauwi ko na ang mga magulang? Titingnan ko. Tara na. Mama. Anong gusto mong gawin? May kaya ka pala, Miss Yu. Ngayon, mayaman ka na. Ako si Heilong. Ayaw kitang maging mortal na kaaway. 3,000 pisong utang sa sugal ng batang to sa akin. Eh ano ngayon? Magtrabaho ka sa ilalim ko, huwag kang mag-alala. Hindi ito nightclub. Magtatrabaho ka para sa akin para kumita. Palalayain ko ang batang ito, pwede ka pang makinabang ng 30% sa kita, kung hindi. Sagipin mo ako. Puputulin nila ang kamay ko. Ako'y babaeng napangasawa sa labas. Matagal na akong hindi kasali sa pamilya ninyong Yu. Ang utang nila sa sugal sayo, puputulin mo man ang kamay nila, o kunin mo man ang buhay nila, kahit ibenta mo pa ang buong pamilyang ito, para maging pokpok o gigolo. Hindi ako makikialam, ako si Yuwang. Naiintindihan mo ba? Papayag ba akong makipagkasundo sa isang kaaway na may 2 buhay na nakapagitna sa amin at maglingkod sa kanya? Panaginip lang yan. 8. Nabili ko na ang mga tiket. Narito. Anong dala mo? May binili ako para sa biyahe. Yung dati mong tinda, milk tea, hawthorn candy, at snowball. Pero ngayon, 2.50 pesos na lang ang presyo nila. Bakit hindi po sila nagbebenta ng 5 pesos? 250 pesos ang konti naman. Kasi itong negosyo, mababa ang kailangang kasanayan, mababa rin ang gastos, dumarami ang kalaban. Sa huli, magiging labanan lang ng presyo. Kaya, kung gusto mong magnegosyo, kailangan mong maging una. Yung unang susubok, kailangan mong maging mabilis, tiyak at determinado. Upang maunang kumain ng karne, alam mo. Anak, Yuan, tatanungin kita ng isang bagay. Kung gusto mo pang magpatuloy sa paggawa ng pera dito, ano ang dapat mong gawin? Nanay, may naisip ako. Magbenta tayo ng hawthorn, magbenta tayo ng gatas. Ano ang kailangan nila, iyon ang ibebenta natin? Litsat, isa iyong paraan. Pero hindi iyon ang pinakamagandang paraan. Ano pa bang ibang paraan, nanay? Pwede tayong magparehistro ng Sweetness Company. Tapos, ang proseso ko ng paggawa ng pera. Gawin nating advertisement. Ilathala sa dyaryo. Gawin itong isang alamat. Tapos magtayo ng mga branch sa iba't ibang lugar. Basta't may magbabayad ng tuition. Ibibigay natin sa kanila ang receipt ng hawthorn at sugar snowballs. Bukod sa pagkikita sa tuition, pwede pa akong makipag-ugnayan sa mga supplier para makuha ang mga sangkap sa mababang presyo. Tapos, ipapasa ko iyon sa mga distributor. Kung sapat ang puhunan ko, pwede pa akong magtanim ng sariling mga sangkap para maging first-hand supplier. Gets mo na? Oh, gets ko na. Kasama, narinig ko ang sinabi mo kanina. Narinig ko yon. Malaking tulong talaga sa akin. Ako si Jen Dahao. Nagmamanupaktura ako ng electronic equipment. Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta? Tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Maliit na negosyo lang ang ginagawa ko. Pampaalis lang ng umay. Pero ikaw, Ginoong Jiang, ang mga kayang magnegosyo ng electronics ngayon, hindi ordinaryong tao yan. Nakakatuwa ka naman, Ate Yu. Ang negosyo ko ngayon, nasa alanganin na.
Gusto ko sanang makinig ng payo mo, Ate Yu. Sana'y mabigyan mo ako ng konting gabay. Sige, ikaw muna. Ano ba ang problema mo? Ako ay nagbebenta ng telebisyon, radyo, at mga kaurinitong electronic devices. Lanan, pero, hindi ito ibinebenta sa mga department store at supply cooperative. Paglulusot. Nanay, ano ba ang... Bawal magsalita ang mga bata. Bawal ding makinig. Laro ka na lang dyan. At you, Itzen, malaki-laki rin ang kinikita mo, no? malaki naman talaga ang tubo. Yinan, Ate Yu, kung gusto mong sumabay, pwede kitang i-refer. Itzen, nakakaingit talaga ang tubo dito. Pero hindi ako sasali sa negosyong ito. At ang pagsasabi mo sa akin ito, hindi ba dahil pakiramdam mo'y delikado na ito ngayon? Hindi pa lang nakakapag-focus ang estado. Paglipas ng ilang panahon, magpapatupad sila ng mahigpit na aksyon. Gaano man kalaki ang barko, ibabagsak nila. Pakiramdam ko kasi parang may mali sa sitwasyon ngayon. Kung itutuloy, nanginginig sa takot. Kung titigil naman, nasasayangan sa pera. Yitzet, isang bagay lang ang sasabihin ko. Ang salitang yaman ay may kutsilyo sa ibabaw. Mula noon hanggang ngayon, ano na ang nangyari sa mga naglulusot ng asin? Alam mo naman siguro yon, di ba? Kailangan kumita sa negosyo, pero dapat sa tamang paraan pa rin. Ako pag-isipan ko muna. Salamat, Ate Yu. Ito ang numero ng pager ko. Kung may kailangan ka, maaari kang tumawag sa akin anumang oras. Dumating na ang sasakyan ko. Aalis na muna ako. CJ, Tumawag ka kung may oras. alainan. Hindi ako sasali sa paglulusot. Pero pwede kong gamitin ang kanyang network sa electronics para magtayo ng maliit na negosyo. Naalala ko, magkakaroon ng isang miracle stock na inilista sa stock market. Kailangan kong mag-ipon ng maayos. Umalis na rin tayo. Alis na tayo, baby. Yuwang, ano ang ginagawa niya sa Yei City? Baka para yumaman. Hindi pwede. Pupunta rin ako. Hoy, Gago ka. anong gusto mong gawin? Aray, aray. Hulihin siya! Hulihin siya! Ay, naku! Ayos ka lang ba? Wala. Hindi ka ba nasaktan? Wala. Naku, ang dami ng dugo. Tiyak na naputol ang tendon niya. Wala nang pag-asa. Tiyak na mawawala ang brasong ito. Doktor ako, hayaan mo akong tingnan. May panyo ba kayo? Meron ako! Heto. Nailigtas ang braso. Pero kailangan mong pumunta agad sa ospital. Salamat. Tumawag na ako ng 911 para sa ambulansya. Malapit na ang ambulansya. Mga tagapagligtas ko, maaari bang makuha ang inyong numero o address? Ako si Go Chenghua, tiyak na babayaran ko kayo ng malaki. Nakatira kami sa Regent Hotel. Kanina mo ko itinulak papasok. Paano kung ikaw ang nasaktan? Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ko ang buhay ko. Kahit na para lang sa'yo at kayo anyuan. Ayokong mamatay. Kung sakaling mangyari yon, wala nang mas mahalaga pa sa buhay ko. Pigilan mo yan. Sa gabi, matulog ka sa tabi ko. Hindi pwede. Nandito pa ang bata. Kahit man lang hayaan mo akong mahalikan ng maayos, bago ka magsalita ng mga nakakasira ng mood. Talagang hindi. Hayaan mong takpan ko ang mga mata ni Yuan. Hindi niya makikita. Pwede ba? Halos 3 taon na siya ngayon. Talagang hindi, baka magising si Yuan Yuan. E di mag-book ako ng isa pang kwarto. Hindi, paano kung magising siya, tapos hindi niya tayo makita sa lugar na to na hindi naman natin kabisado. Iiyak yan. Hindi talaga. Sa bahay, hindi pwede. Sa labas, hindi rin. Kapag kasama si Yuan, hindi pwede. Kapag wala si Yuan, hindi rin pwede. Laging si Yuan. Jayang yun si, mahal mo ba talaga ako? O si Yuan. Ang tanda-tanda mo na, nagsiselos ka pa sa bata. Sige, magselos ako. Ano naman ngayon? Alam mo ba, ngayon, ikaw ang pinakamaraming sinasabi sa akin na hindi.
Nagalit ka talaga? Wala. Sige na, ikaw naman kasi si Jayang Yunsi. Ang galing-galing mo. Maligo ka na. Nagpakain ka, di mo inilibing. Jayang Yunsi. Lahat ng nangyari noon tapos na. Ngayon, may yuwang ka na, Jayang Yunsi. Parang hawak mo na ang lahat ng bagay sa mundo, pera man o pag-ibig. Sobrang yaman ko. At lahat ay sa iyo. Yuwang. Ang luha mo ngayon, kung mahulog man lang, talagang kakagatin kita. Sige na, mag-ayos ka na. CJ. Aray, mustasa. Nalanta sa linang. May asawa na. Di sumisipa sa kama. Nanay, gusto ko pa ng gatas kahapon. CJ. MSU, may bisita po kayo. Si Mr. Jiang. Tara na. Dito po. Ate Yu, dito ka umupo. Ikaw rin. Heto, inom ka ng paborito mong gatas. Ate Yu, tungkol sa sinabi mo noon, pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi na talaga pwedeng ituloy ang negosyong yon. Kung may iba kang negosyo, Ate Yu, isama mo naman ako. Nga, meron nga ako. Ate Yu, di naman maliwanag tong ilaw, at pangit pa ang kulay. Huwag kang mag-alala. Isara mo muna yung kurtina. Wow! Ginang Yu, ikaw talaga ang swerte ko. Hindi ko gagawin ang negosyong ito. Masyadong maliit. Pero pwede kong ibenta sa iyo ang patent. 500,000. Ha? Hindi naman mahirap para sa iyo ang 500,000, di ba? Tapos, kapag nagpatayo ka ng pabrika, mga 1 taon, mababawi mo na ang puhunan. Hindi, Ginang Yu. Makatwiran ang presyo. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamahalagang bahagi ng piyesang ito ay yung salamin sa ibabaw, tama ba? Sa tagal ng panahon, wala ka man lang nakuha sa mga koneksyon mo. Mga malalaking tao ang mga yon. Paano ko sila makikilala? Dati, may mataas na opisyal mula sa Jinglan Blast na pumunta rito, pero hinold up ng mga riding in tandem at naputulan pa ng kamay. Agad-agad siyang umuwi sa Maynila para magpagamot, lalong hindi na natin siya maaabot. Si Old Gu ba ang sinasabi mo? Si Gu Chenghua ng Jinglan Glass. Kilala mo rin si President Yu. Ginang Yu, may bisita po kayong si Ginoong Go. Magkakaroon po ba kayo ng oras? Siyempre, may oras ako. Si President Gu nga talaga. Ginoong Gu, ang tagal na nating hindi nakita. Ha. Ate, nakita na naman kita. At Yu, ikaw ang aking Diyosa. Kilala mo talaga siya. Close kayo talaga. Ito ang aking kasosyo sa negosyo. Jiang Dahaw. Magandang araw po, Ginoong Gu. Matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan. Sa wakas ay nakita ko na rin po kayo. Kumusta po? Hoy, Ginoong Gu, kumusta na po ang inyong kamay? Okay na po ito ng lubusan. Tungkol dyan, talagang kailangan kong magpasalamat sa inyo. Buti na lang at kayo, agarang tumulong, at inayos pa ninyo na ma-ospital ako. Malaking tulong talaga ito sa akin. Inayos na ma-ospital. Meron din bang koneksyon si Yuwang sa ospital? Ang laki talaga ng network niya. Dapat lang. Sabi nga, sa bahay ay umaasa sa magulang. Sa labas naman ay umaasa sa mga kaibigan. Tutulong kung kaya. Maganda ang sinabi mo, sa labas ay umaasa sa mga kaibigan.
Sa hinaharap, kung may kailangan ka na kaya kong tulungan, sabihin mo lang anytime. Huwag po kayong mag-alala, meron nga pala akong isang bagay na nais kong hilingin sa inyong tulungan. O sige, sabihin mo sa akin. Ako at ang aking kasosyo sa negosyo, gusto naming magtayo ng isang pabrika. Pero may isang proseso na komplikadong salamin. Kami ay nagsisimula pa lang sa negosyo. Baka hindi masyadong marami ang aming order. Narito ang sample. Ito lang pala ang bagay na yon. Pwede ko na agad ipaayos sa mga tao ko na makipagkasundo sa inyo. Kayong dalawa, mag-usap muna kayo. Ako ay aayos na ng mga tao. Ayun, natapos na. Talagang magaling ka, Ate Yu. Kaya naman, hindi kita pagagalitan. Sa orihinal na 500,000 pesos, dadagdagan ko pa ng 100,000. 600,000 pesos para bilhin ang patent. Jayang, magandang pakikipagtulungan. Sa loob ng 2 o 3 buwan mula nang ako'y muling nabuhay, sa wakas ay nakapag-ipon ako ng kaunting pera. Nanay, saan tayo pupunta mamayang hapon? Pupunta tayo para gawin. Mas marami pang pera ang perang ito. Noong 1,990 kakakalabas lang ng stock exchange. Sa merkado. Sa nakaraang buhay, may isang stock na malakababalaghan ang biglang sumikat. Tumaas at bumagsak ng husto. Pagkatapos kumita sa alon na ito at makapag-ipon ng puhunan, magagamit ko na ang pera para magnegosyo. Tara na. Bilhin natin yan. 27 kinilaw kuya, 223, 4. Zen Kong Dianzi. Ilang shares? 23,000. 23,000 piso. Zen Kong Dianzi. 23,000 shares. Inilagay ko na ang buong 600,000 pesos. Naniniwala ba kayo sa akin? Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Naniniwala ako kay nanay. Ang galing-galing ni nanay. Kung naniniwala kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng himala. Sigurado po ba kayo? 600,000 ang bibilhin sa vacuum electron. Sigurado. Nahanap ko rin si Yuwang. Bumibili siya ng stock. Ako ang tunay niyang kapatid, itinatago niya sa akin ang paraan niya para kumita. Buti na lang dinala ko ang pera nang tumakas ako. Sundan ko ang bilihan niya. Tiyak nakikita ako. Tara na. Bibili rin ako nito. Ito rin ang bibilhin ko. Gusto ko rin bumili. Bakit parang pamilyar sa akin yung tao? Anong stock ang binili nung pamilyang yon? Bibilhin ko lahat yon. Yung pamilyang kanina. Sige, asikasuhin ko po. Yuhaw. Sip-sip. Gusto mong gayahin ako para kumita. Di yan madali. Nanay. Ano ang kinakatawan ng mga kulay pula at berde na yun? Yung berde. Ibig sabihin na lugi. Pero yung pula, ibig sabihin kumita tayo. Gusto ko ang pula. Isang araw pa lang, tumaas na ng 0%. Ganito ba kaganda kumita ang stocks? Sa ngayon, ganoon. Pero huwag kang magpadala sa bilis ng pagtaas nito. Kapag bumagsak ito, baka mas mabilis pa. Isang araw pa lang, ganito kalaki ang kinita. Ang laki pala ng kita sa stocks. Ano nang ginagawa mo dito? Ano? Ikaw lang ba ang pwedeng mag-stocks at kumita? Ano nang ibig mong sabihin? Ginagaya mo ako. Kapatid mo ako sa dugo at laman. May ganitong pagkakataon ka, at hindi mo ako isinama, kaya ako na lang ang kikita. Pero salamat pa rin sa'yo, dahil isinama mo ako sa pagyaman. CJ, kung ganoon, may paalala ako sa'yo. Itong stock na ito, bukas babagsak na. Mas mabuting ibenta mo na agad. Ayaw mo lang talagang maging maayos ang buhay ko. Akala mo ba dahil may pera ka na ngayon, mas mataas ka na sa akin, huwag kang mag-asa. Kung ganoon ang iniisip mo, wala na akong magagawa. Tara na. Ma, ibebenta na ba talaga bukas? Siyempre, hindi. Niloloko ko lang siya. Ito namang stock na ito, doble o triple pa ang tataas bukas.
Gusto ko talaga ang kasakiman mo. Tara na. Ma'am, ang binili mong vacuum electron stock, tumubo na ng 700%. 7 beses na ang kita. Ang galing mo naman. Ngayon, ang 23,000 shares na ito, ibebenta ko ng lahat. Ano? Sigurado po ba kayo? Sigurado. Sa nakaraang buhay, ang vacuum electronics ang tinawag na himalang stock. Dahil sa loob lang ng ilang araw, biglang tumaas at bumagsak. Sa totoo lang, kumita ng malaki ang mga umalis ng maaga. Pero ang mga hindi tumigil, madaling mawala ng lahat. Salamat. Hindi ako makapaniwala. Ang 600,000 pesos ay naging 4.8 milyon na lang. Wow! Ang galing ni Mama! Sige, alis na tayo. Sige. Jayang Yunsi. Mahal kita. Noon ang doktor ka pa sa baryo, palagi mo akong pinapahira ng gamot. Naisip ko noon, paano nagkaroon ng tulad mo, na napakabuting lalaki sa mundo. Sa totoo lang, ako noon ang may problema. Kaya lumayo ang relasyon natin. Pero hindi na iyon maulit, nagbago na ako. Sabi ko sa'yo sa pagkakataong ito, panalo ka talaga. Naniniwala ako sa'yo. Sige, alis na tayo. Alaynan. Hey Jay, itong stock na ito, sa loob ng isang araw, 7 beses na ang puhunan ko. Totoo ba yan? Hindi ka naniniwala sa akin. Kailangan mo namang maniwala kay Yuwang, di ba? Tumalo ng ilang beses ang halaga, kaya babayaran ko ng buo ang utang mo. Kuya hey, kumita na kami ni Yuwang ng ilang 10,000. Baka gusto mo ring sumubok. Ituring mo na lang na hiniram ko ang pera mo. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung kumita ka, ang utang mo, mabubura na. Kung nalugi ka, aray, ang mga binti mo. Mag-invest ka ng 100,000. Hayaan mo na, mag-invest ka na. Bukas, talagang malulugi ng todo ang mga yan. Babagsak ba talaga ang stock na ito? Ano, hindi ka naniniwala sa akin? Hindi. Medyo nagtataka lang ako. Dati, hindi ka naman gaanong nag-aral tungkol sa stocks. Bakit ngayon parang eksperto ka na? Sa stock na ito, Ako. Naalala mo pa ba, yung sikreto kong sinabi sa'yo noon? Yun si. Kapag mas naging maayos na ako. Para mas marami akong maipon, na seguridad para sa inyo. Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto, gusto mo? naaalala ko. Bago ko sabihin sa'yo ang sikretong ito. May gusto pa akong gawin. Ano? Tara na. Wala pang isang buwan, kumita na siya ng mahigit 4 na milyon. Mukhang si Yuwang ay hindi pala pangkaraniwan. Obserbahan muna natin. 21 pulgadang malaking color D, tapos malaking ref at malaking electric fan. Kumpleto na ang lahat. Ano pa ang bibilhin natin? Sunod naman. Bibili tayo ng kotse. Kotse? Ano ba ang alam ng mga babae tungkol sa kotse? Kaya mo bang magbenta? Ang ganda ng suot, siguradong mayaman ang lalaking ito. Gusto mo bang tingnan ng kotse, boss? May available na kotse. Hoy, boss. Huminga ka, huminga. Hindi ako humihiti. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng aking asawa? Narinig mo yon. Narinig ko nga, bakit hindi mo sinagot ang nanay ko? Napakawalang galang mo naman. Ang cute ng lalaki, no? Mayaman na siya, makakabili ng kotse. Bakit pa niya aalagaan ng babae? Kapag mayaman ka, anong babae ang wala? Halika rito. Hoy, miss. Kami ang kliyente mo. Xiao Fang, ito ang kliyente ko. Ako ang magsasabi kung kaninong kliyente ako. Ako ang magdedesisyon yan. Kung bingi ka, pumunta ka sa ospital. Huwag ka nang pumasok sa trabaho. Miss, talagang hindi ko narinig kanina.
Oh, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi na kailangan ang serbisyo mo. Hindi lahat ay may karapatan. Nabastusin ako. Nandito ako para gumastos, hindi para magtiis ng pag-aalipusta mo. Kung hindi mo maayos na napaglilingkuran ang kliyente, natural lang na may karapatan siyang pumili kung kanino bibili ng sasakyan. Nabarahan na ang yabang niya, no? Ma'am, kung hindi pa rin po kayo kontento, pwede po kayong magreklamo sa aming manager. Hoy, ikaw. Pwedeng i-test drive. May available na unit ba? Pwede ko bang iwi ngayon? Pwede po talagang i-test drive. Kung marunong po kayong magmaneho, diretsong subukan na po ninyo. Pero kung hindi po, pwede ko po kayong samahan para mag-test drive. Meron pong available na unit pero isa na lang po ang natitira. Pagkatapos po ninyong magbayad, may uwi nyo na po ito ngayong araw. Anak, kumain ka ng candy. Salamat po, tita. CJ, I order mo 2 unit. 2 unit. Yung isa, iuwi ko ngayon. Yung isa pa, hintayin ko na lang, na maibalitaan nyo ako pagdating. O kaya ipa-deliver nyo na lang sa bahay. Mayabang pa, 2 sasakyan. Pagdating ng oras, walang maibayad. Kakatawanan lang siya. Ate, kailangan pa pong magbayad ng buwis para sa sasakyang ito. Mga nasa 200,000 pesos po ang kabuoang gastos. Kung kayong mag-asawa at ang anak ninyo, sapat na po ang isang sasakyan. Hindi na po kailangang bumili ng 2. Ayos lang, 2 na. Alam ko na, yung isa para kay daddy. Mami, pag ako po ay lumaki na, bibilhan mo rin po ba ako ng sasakyan? Oo. Yehey! Binabalaan ko kayo, huwag kayong magpadala sa init ng ulo. Dapat ang gastos, ayon lang sa kakayahan. Akala mo kung sino, mayaman. Ano, kaya ko na bang bilhin ngayon? Sige, sige. Ako, ikaw. Hintayin mo, irereklamo kita. Minamaliit mo ang mga babae. Hindi mo alam may mga babaeng tulad ng bundok na habang buhay mong titingalaan. Tara na. Si Yuwang yan. Si Yuwang na naman, nakasakay sila pa uwi. Yuwang, ngayon sila ay nakakotse na pabalik. Oy, Yuwang, yumaman ka na pala. Anong ginawa ninyo sa labas? Paano kayo nakakuha ng ganito karaming pera? Gumaling na rin ang paa ni Dr. Jiang. Mayaman na rin ang pamilya ninyo. Isang pamilya, 2 buhay ang umunlad. Hindi tulad ni na Yuhaw. Pag alis ninyo, nabaon sa utang sa sugal si Yuhaw. Sabi ng may-ari ng sagalan, puputulan daw ang mga kamay at paa niya. Hindi namin alam kung paano siya nakatakas. Noong nakaraang araw lang, nahuli ulit siya ng sindikato. Sabi pa, naloko daw sila ni Yuhaw ng 10,000. Diretso silang pumasok sa bahay ng matandang Yu. Binali ang kamay ng nanay mo. Nabali rin ang paa ni Yuhaw. Lahat ng gamit, kinuha. Ang saklap talaga. Ay, kawawa naman pala. Yuwang, walang hiya kang babae. Ang tigas ng puso mo. Yuwang, ang yaman-yaman mo. Pero hinayaan mo lang akong mapilitang gawin to. Kahit na may mga nananakit sakin, wala kang pakialam. Walang hiya ka. May pera kang pambili ng kotse. Wala kang pera para sa nanay mo. Sana hindi na lang kita pinanganak. Dapat noon pa. Inilunod na kita sa Orinola. Noon, napakalakas ng snow. Ginaw na ginaw ako at gutom na gutom. Pero pinagtabuyan niyo ako sa labas. Muntik na akong mamatay. Ngayon, may sasabihin din ako sa inyong dalawa. Kayong dalawang mga sinta, hindi karapat dapat maging tao. Lalong hindi karapat dapat pumasok sa bahay ko. Yuwang, yang sinta ka. Ipinanganak ka ng nanay mo. Dahil lang doon, hindi mo kami pwedeng hindi tulungan. Yang babaeng yan, ahas na walang utang na loob. Isa kang tunay na sinta. Huwag mong sasabihan ng masama ang nanay ko. Anak, Sino nang may lakas ng loob na galawin siya? bakit kaya noong araw na yon, bigla akong naging mabait? Bakit bigla na lang nahumaling sa sugal si Yuhaw? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiisip. Ikaw, Hay nako, ang kulit mo talaga. Ginagago mo ba kami? Ganito ba ang dapat kong matutunan? Hindi pa sapat ang kinain ko. Patay na ba ang gusto mo? Tandaan mo ng mabuti. Hindi na ako yung Yuwang noon, na basta-basta nyo na lang, ikukulong at palupaluin. Kung gusto nyo pang mabuhay, huwag nyo na akong guluhin. Umuwi na kayo ng maayos kasama siya, para tahimik na lang ang huling panahon nyo. Uwi na tayo. Kaya pala noong unang panahon, ang sabi nga nila kapag may magandang kasama, hindi na nagpapaumaga ang hari. Sayang nga lang. Wala akong nakuha sa aking asawang lalaki. Walang kwenta.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Para sa'yo. Inilipat mo sa pangalan ko, ang bahay at kotse. Wala nang mas nakakakilala sa dating yuwang kaysa sa akin. Ayaw niyang mag-aral. Hindi rin siya marunong tungkol sa mga antigo. At hindi rin nag-research tungkol sa stocks. Ang laki ng pagkakaiba mo sa kanya. Minsan naiisip ko pa nga, kung ikaw ba ay ibang yuwang. Yung sikreto na gusto mong sabihin sa akin noon. Tungkol ito doon, hindi ba? Tatanungin lang kita ng isa. Tanong mo. Ikaw ba si Yuwang? Ako nga. Buti na lang. Gusto ko ang Yuwang noon. Gusto ko rin ang Yuwang ngayon. Kung hindi isang tao ang mga yon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili kong pagiging taksil. Ipapaliwanag ko rin to sa tamang panahon. Ako ang nakasakit sa kanya sa nakaraang buhay. Kahit hindi niya ako patawarin, gagawin ko ang lahat para manatili sa tabi niya. Maliban na lang kung tahasang sabihin niya na ayaw niya akong makita. Mama, gutom na ako. CJ, lutuan kita ng pagkain. Gusto ko ng sweet and sour pork. Gusto ko ng sweet and sour pork. Sige, gusto ko rin ng chicken wings. CJ, At saka, Sobra na yan. Mama, nagalit si Papa sa'yo. Nanay, ganyan din ang itsura mo noong nahuli ako ni Papa na kumakain ng candy ng patago. Yuan-yuan. Kung hindi nakausapin ni Papa si Nanay, tutulungan mo ba si Nanay? Hehehe. Kung papayagan mo akong manood ng Haimao Jingjang hanggang 9:30 ng gabi, Hay naku, yang batang to. Kung sakaling magkahiwalay si Papa at si Nanay balang araw. Yuan-yuan, tandaan mo. Mahal na mahal ka ni Nanay palagi. Ano man ang mangyari, pwede kang lumapit kay Nanay. Nanay mo ako palagi. Nanay, huwag kang maghiwalay kay Papa. Ayoko nang manood ng pulis na pusa. Tutulungan din kita. Huwag kang umalis. Tingnan natin kung sa susunod, kung magtatangka ka pang makipag-ayos sa nanay mo. Sinungaling na nanay. Kapag pinalayas ka ni Papa sa bahay, hindi kita papapasukin. E di huwag mong buksan. Tara na. Bakit hindi pa siya umuwi? Halika rito. Bihira lang kitang makita na ganyan kakatakot. Hindi naman nakakahiya ang matakot sa asawa. Ito, para sa iyo. Ano ito? Buksan mo at tingnan mo. Aklat ng kinang. Ito ang pangarap ng bawat nag-aaral ng medisina, ang hangarin sa buong buhay nila. Pero hindi ba't nawala na ito sa sirkulasyon? Paano mo nagawa yon? Noon, nagpaplano ka bang umalis sa baryo para mag-aral? Dahil pinilit kita at nanganak ng yuan-yuan? Kaya hindi ka umalis? Ito, galing ito sa isang matandang kaibigan ko. Kinuha kong kopyang sulat kamay. Sa nakaraang buhay, nakipag-ugnayan pa rin ako sa may-ari ng antique shop ng ilang beses bago ko nalaman ang balitang ito. Noong huling punta ko sa Gihi City, kumita ako ng 4.8 milyon sa kabuuan. Pagkatapos bumili ng kotse at bahay, may natira pang mahigit 1 milyon. Nakapangalan lahat sa'yo. Iniwan mo sa akin ang lahat ng pera. Ano ang ibig mong sabihin?
Umupo ka. Mag-uusap tayo habang nakaluhod ako. Tumayo ka. Hindi ako nakaluhod para patawarin mo ako, kundi dahil hindi ako karapat-dapat na tumayo habang nagsasalita. Kapag tapos na akong magsalita at gusto mo pa ring tumayo ako. Saka ako tatayo. Ako si Yuwang. Pero ako si Yuwang na muling nabuhay. Namatay ako noong 2013. At muling nabuhay noong Pebrero 13, 1990. Ang araw na bumalik ako para hanapin ka. Nagkasala ka sa akin pagkatapos. Walang pagkatapos. Naghiwalay tayo. Wala rin. Nabalo ako. Ito ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay ko. Alam ko, kasalanan ko ito sa'yo. Kasalanan ko ito sa'yo at kay Yuan. Hindi ito pagkakataon para muling mabuhay. Ito ang pagkakataon ko para magbayad sala. Yunsi, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Nakikiusap lang ako sa'yo. Pakiusap, ituring mo itong pakiusap ko. Huwag mo akong pagbawalang makita kayo ni Yuan. Pwede ba? Nang kami ni Yuan ay mabiktima. Nasaan ka? Nasa sugalan. Ikaw, sa nakaraang buhay, alam ko na, bitag iyon na inihanda nila para sa akin. Wala akong kwenta, walang silbi ako, walang choice kundi magsugal. Lumabas ka. Umalis ka na. Kahit ganito, ni hindi man lang siya nangahas na sabihin sa akin, isang masakit na salita. Dapat ba akong magpasalamat? Na si Yuwang ay siya pa ring Yuwang? O dapat bang dahil sa nakaraang buhay, ang malungkot na kinahinatnan ko at ni Yuan, ay magalit kay Yuwang? Yuwang, ang mga ginawa mo, pag-ibig ba ito? O pawang kabayaran lamang? At pagsisisi? Tatay, nag-away ba talaga kayo ni nanay? Wala, Yuan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Tatay, kung nagalit ka kay nanay, pwedeng pagalitan mo siya, parang pagalit mo sa akin. O kaya ipaluin mo sa puwit. Pero pwede bang huwag mo siyang papansinin? Gusto mo ba talaga yung nanay mo ngayon? Gusto na gusto ko. Paano naman yung nanay mo noon? Dalawa ang nanay ni Yuan. Ang ibig kong sabihin, yung nanay mo bago siya umuwing umiiyak. Di ko na maalala. Pero kahit yung nanay ko noon o yung nanay ko ngayon, pareho lang silang nanay. At mahal na mahal nila tayo, di ba? Kawawa naman. Narinig ko na offend ng babae yung sindikato. Pumasok sa bahay nila at dinakip siya. Yuan, takbo na. Yuwang, Jayang Yunsi. buti na lang okay ka. Ano nang nangyari? Lumabas lang ako. Bumili ng konting pampagana para sa inyo. Kanina ko lang narinig na may nagsabi. Gaganti raw ang sindikato. Akala ko ikaw yon. Ngayon ko lang napagtanto na natatakot talaga akong mawala ka. Huwag kang mag-alala. Nalutas ko na ang banta na iyon. Nalutas, Lanan, Black Dragon, Alanan, naalala mo pa ba? Yung isang beses na dinala kita para magpagamot ng binti. Nasa istasyon ng tren ka at kinuyog ka ng ilang tambay. Lanan. Wow, ikaw. Narinig ko, may kapatid kang babae. Naghihintay ng operasyon sa ospital. Anong gusto mo? Sa nakaraang buhay, ang mga yon ang naging kanang kamay ni Black Dragon. Pero naalala ko rin ng maigi kung saan nakakubli ang ebidensyang magpapabagsak sa grupo ni Black Dragon. Nagplano ka pala ng ganito kalalim, naglagay ng tauhan sa loob, kinuha ang ebidensya, at isinumite sa pulisya.
Naubos na ang buong grupo ni Black Dragon. Talagang, paulit-ulit mo akong pinagtataka. Jayang Yunsi. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit anong gawin ko, noon man o ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Jang Yunji, Alam ko ang puso mo. Sapat na ang pagmamahal para tumagal ang kahit anong panahon. Sapat na ang pagmamahal para tumagal ang kahit anong panahon. Pero bukod sa pag-aalis sa tumor na ito, maliban sa paglutas sa, ating panganib sa seguridad. may isa pa itong silbi. Nandito ka na pala, kasamang Yo. Oh, sino ito? Boss Zhuang. Ito ang asawa ko, si Jayang Yunsi. Ito naman si Boss Zhuang. Kumusta? Tara, dito na tayo umupo. Ay, kasamang Yo, salamat sa'yo ngayon. Dahil natulungan mo kaming puksain ang matagal ng problema. Si Boss Zhuang ang pangalawang pinakamataas sa lungsod. Sa ilalim ng mga patakaran, ang kabuhayan at ekonomiya ang pinakamahalaga. May nagawa na sa paglilinis. Ang susunod na ay ang ekonomiya. Sobra naman po, Boss Zhuang. Sa mga nakaraang taon, pinaghirapan ninyo ang aming lalawigan. Gusto ko rin makatulong dito sa ating lalawigan. Magtayo ng pabrika para magkaroon ng trabaho at umunlad ang mga tao. Ano sa palagay mo, kasamang Yo? Sa totoo lang po, boss. Sa ngayon, ang hawak ko lang ay mga 2.5 milyong piso. Pero nabalitaan ko na may patakaran ang lalawigan sa pag-aakit ng negosyo. Di ba? Walang interes na pautang at pwedeng magbigay ng lugar. Kung ganito, pwede tayong magdala ng kilalang kumpanya. Hindi impossible. Isa lang palang hambog. Ay, mukhang alam na alam mo, kasamang Yo. Pero anong negosyo ang gusto mong gawin? Ito ang aking plano. Tingnan niyo po. Gusto mong umutang ng 10 milyon para mag-alaga ng manok? Mag-aalaga ng manok, pero hindi ordinaryong manok. Ito ay puting manok na broiler. Ang manok na ito, konti lang ang kinain pero mataas ang taba. Ang pinakamahalaga, sa isang buwan lang, pwede nang ibenta. Sige, magpatuloy ka. Ngayon sa ibang bansa, may isang sikat na pagkain na tinatawag na hamburger. Wala pa tayo nito dito sa atin. Kung tayo ang gagawa, una tayo. Halika. Ito nga po ang tinutukoy kong hamburger. Subukan niyo po, boss. HMM. Ayos, may ganitong paraan pala ng pagluto ng manok. Malamang maganda ang bentahan nito. Pagkatapos maitayo ang pabrika, pwede pa akong maghanap ng mga investor, magbenta ng produkto, o kaya ay ibenta ang mga sangkap. Kausapin natin ang kondisyon mo. Yitsa, gusto kong humiram ng 0 milyon. At kailangan ko ng pabrikang 5,000 square meters. Iyon ang kondisyon ko. Pwede yan, pero bago tayo lumagda, may isa pa akong bagay. May 2 mahalagang bisita, ang gustong makipagkita sa iyo. Presidente Jiang, tuloy po kayo. Nanay, tatay. Ma, pa. Bakit kayo nandito? Mga magulang mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Magpapakilala ako. Ako si Jiang Zhengguo, Pangulo ng Asosasyon ng mga Doktor, at ama ni Jiang Yunji. Magandang araw po, Pangulo Jayang. Anak, bakit ka kinakabahan? Nandito kami para sunduin ang aming manugang. Haha. Yu Wang, noong una, akala ko isa kang tambay. Talagang gusto kong hiwalayan kayo. Pero hindi ko inasahan na malinaw ang isip mo sa buong proseso at matapang ang mga desisyon mo hanggang sa umabot ka sa puntong ito. Higit sa lahat, ang totoong pagmamahal mo kay Yunji at Yuan, tunay at wagas. Nakikita ko yan. Narinig ko rin ang proyekto mo kanina. May magandang kinabukasan. Dadagdagan ko ng 10 milyong piso ang puhunan. Bilang huli naming bigay para sa kasal. Ha ha ha. Salamat, ma, pa. Hoy, Yu. Tagapamahala Zhuang. Ang bilis talaga ng panahon. Hindi ko inakala na sa loob ng 1 taon, magagawa mong patatagin ang kumpanya mo, at patuloy pa itong umuunlad. Salamat po sa suporta ninyo, tagapamahala Zhuang. Malapit nang mag-ribbon cutting. Mauna na ako. CJ. Dad, ang daming tao! Nga, ito lahat ay pinaghirapan ng nanay mo. Para sa'yo.
Alam ko, sa TV, sinasabi ng emperador, lahat ng lupain ay pag-aari ng hari. Lahat ng tao ay sakop ng hari. Itong dalawang linya, tinuruan ako ni Mama. Ginoong Jiang, magaling ang mata ninyo. Mapalad kayo. Nakahanap kayo ng isang kasinggaling ni Ginang Yu. Tama nga. Kahit hindi ko alam kung ano ang nagustuhan mo sa akin. Pero, magaling talaga ang mata mo. Sa pagkakataong ito, Jiang Yunsi. Panalo ka na. sa pagkakataong ito, nanalo ako. Nanalo ako ng walang kahirap-hirap. At nagkaroon pa ng isang katulad mo.